Bago ko po simulan ang ating kwento ngayong araw, ay gusto ko lamang po sanang humingi ng maliit na pabor. Kung pwede lang po sana na pakisubscribe po ng aking munting channel. Dahil para po sa akin ay napakalaking bagay ng pag-subscribe po ninyo. At sinisigurado ko po na babalik sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po ito patatagalin at umpisa na po natin ang ating kwento. Mildred, mag-iingat ka sa ibang bansa ha. Hindi biro ang trabaho doon. Kailangan mo ng mahabang pasensya para sa haalagaan mo. Bilin ng kanyang asawa na si Nathan. Oo Nathan, dati pa naman mahaba ang pasensya ko. Nasanay na ako sa mga anak nating makukulit noon. Natatawa niyang sabi. Maya-maya pa ay nagpaalam na siya sa asawa at mga anak bago tuluyang sumakay sa eroplano. May 3 silang anak, 2 lalaki at 1 babae. Ang panganay nila na si Janly, ang pangalawa naman na si Nico at ang bunsong babae na si Franz. Hindi payag ang mga ito na mag-abroad ang kanilang nanay, ngunit sadyang mapilit itong si Mildred. Pinaliwanag nito na di na nila kaya ang gastusin sa bahay. Kaya ito lamang ang paraan upang kahit papaano ay kayanin nila ang mga gastusin sa pag-aaral at araw-araw na pangangailangan nila sa bahay. Kaya wala nang nagawa ang mga ito, kundi pagbigyan na lamang ang gusto ng nanay nila. Isa pa ay para naman ito sa kanila. Samantala sa kabilang banda naman, pagdating ni Mildred sa lugar ng kanyang magiging amo, ay labis-labis siyang nagulat. Kitang-kita niya ang malapalasyong bahay ng mga ito. Pagdating niya ay agad siyang inasikaso ng mayordoma ng bahay. Mildred ang pangalan mo, di ba? Tama ba? Tanong ng mayordoma ng bahay na si Aling Mia. Opo, Mildred po. Mildred po ang pangalan ko, madam. Sagot niya. Ganto Mildred, ang tanging mo lang gagawin dito ay aalagaan mo lang ang 2 anak ng amo natin. Kailangan mo ng mahabang pasensya ha, dahil medyo makukulit ang mga bata. Alam mo naman siguro di ba, pag mga bata, normal na yung kakulitan. Paliwanag pa ng ginang. Huwag po kayong mag-alala, sanay naman po ako mag-alaga ng bata. Tsaka mahaba po ang pasensya ko. Sisiguraduhin ko po na magiging maayos ang trato ko sa kanila. Nakangiti niya pang sabi. Nga pala, ang amo natin ay wala dito ngayon sa bahay dahil busy sila sa kanilang mga negosyo. Ang bili nila ay 2 linggo yata silang mawawala. Tsaka na kita ipapakilala sa kanila pag dumating na sila. Huwag kang mag-alala, kapwa natin Pilipino ang amo natin. Paliwanag pa ng mayordoma. Sa narinig ay labis na natuwa si Mildred dahil Pilipino ang kanyang amo. Hindi na siya mahihirapan sa pakikipag-usap ng ibang lingwahe sa mga ito. Matapos noon ay nilibot siya sa loob ng bahay. Tinuro sa kanya ang mga dapat at hindi dapat gawin. Bago tuloy ang pumasok sa kwarto ng mga batang aalagaan niya. Pagpasok nila ay nakita niya ang 2 bata na nakahiga sa malambot na kama at mahimbing na natutulog. Yan ang aalagaan mo Mildred. Kambal silang 2, kaya pareho ang ugali. Basta tulad ng sabi ko, habaan mong pasensya mo ha, dahil sadyang makukulit ang mga bata talaga na yan. Paliwanag muli ng mayordoma. Labis naman na nalungkot si Mildred nang makita ang 2 bata. Naalala niya kasi ang kanyang mga anak na naiwan sa Pilipinas. Kung tatansyahin niya ang edad ng mga batang aalagaan niya, ay halos kasing edad lang ng mga ito. Na sa tingin niya ay 4 na taong gulang pa lamang. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng malakas na iyak. Mula iyon sa batang nakahiga sa kama. Mildred, halika, sumunod ka sa akin. Sabi ng mayordoma na papalapit sa batang umiiyak. Limuel, anong kailangan mo?
Gutom ka na ba? Anong kailangan ng baby boy na yan? Pagpapakalma ng ginang. Wala po ako gusto. Gusto ko po si Mommy at Daddy. Gusto ko po sila makita. Umiiyak na sabi ng bata. Wala si Mommy at Daddy nyo. Di ba alam nyo naman na busy sila sa trabaho para may pambili kayo ng madaming toys? Pagpapaliwanag pa nito. Saglit naman na huminto ang mga bata sa pag-iyak. Maya-maya pa ay pinakilala ng mayordoma itong si Mildred sa mga bata. Nga pala, Limuel, Lionel, siya nga pala si Yaya Mildred. Simula ngayon, siya na mag-aalaga sa inyo ha. May kasama na kayo palagi dito. Huwag kayong mag-alala. Mabait si Yaya. Nakangiti pa muling sabi ng mayordoma. Napatingin ang kambal sa bagong Yaya bago muling nagsalita. Ayaw namin ng bagong Yaya. Ang gusto namin si Mommy at Daddy. Sila ang gusto namin makasama at hindi siya. Nakangusong sabi pa ng mga ito. Medyo nakaramdam ng lungkot itong si Mildred sa sinabi ng mga bata. Pero wala siyang magagawa. Hindi pa siya kilala ng mga ito at kailangan niya munang makuha ang loob ng mga bata. Limuel, Lionel, ako si Yaya Mildred. Ako mag-aalaga sa inyo. Huwag na kayo malungkot dahil simula ngayon, ako na ang pangalawa ninyong mami. Ako na mag-aalaga at mag-aasikaso sa inyo ha. Nakangiti niyang sabi sa kambal. Sabi namin di ba, ayaw namin ng Yaya. Si Mommy at Daddy lang ang gusto namin. Sigaw pa ng mga ito bago tumakbo papalabas ng kwarto. Hayaan mo muna sila Mildred. Bago ko pa lang kasi nila nakita at nakilala. Kaya naninibago pa sila. Huwag ka mag-alala. Mga ilang araw, makakasundo mo din ang kambal na yun. Paliwanag pa ng mayordoma sa kanya. Sige po. Gagawin ko po ang lahat na makakaya ko para makuha ko ang loob ng mga bata. Nakangiti niyang sabi. Maya-maya habang naglilinis siya ng kwarto ng mga bata ay bumalik na ang mga ito. Hinayaan niya na muna ang mga bata na maglaro bago niya tsetsempuhan na kausapin ang mga ito. Maya-maya pa ay narinig niya na nag-aaway ang dalawa. Akin yan. Binili yan sa akin ni Daddy. Di ba ang laruan mo'y nasira? Sabi ng bunso. Agad naman na lumapit si Mildred sa dalawa para kausapin ang mga ito. Lionel, Limuel, ganito na lang para di na kayo mag-away. Gusto niyo bang maglaro tayong tatlo? Tanong niya sa dalawa. Napatingin naman ang kambal sa sinabi niya at maya-maya pa ay nagtanong ang isa. Ano naman po ang lalaroin natin? Tsaka bakit po ang kulit nyo? Di ba sabi po namin ay ayaw namin ng Yaya? At gusto lamang po namin ay si Mommy at Daddy? Nakangusong sabi muli ng dalawa. Hindi na lamang niya pinansin ang sinabi ng dalawang bata at kinausap na lamang niya ito ng mahinhin. Alam ko na namimiss niyo ang Mommy at Daddy ninyo. Dahil ganan din ang mga anak ko na tulad ninyo. Namimiss din nila ako. Dahil naiwan ko sila sa Pilipinas para alagaan kayo. Kaya sana maging good boy kayo sa akin ha. Kasi mabait naman ako at aalagaan ko kayo na parang tunay na mga anak ko. Paliwanag pa niya sa mga bata. Talaga po? Aalagaan niyo po ba kami? Hindi niyo po ba kami sasaktan tulad ng ginawa ng nag-alaga sa amin dati? Wika pa ng dalawang kambal. Nagkatrauma na kasi ang mga bata dahil sa yaya ng mga ito dati. Sinisigawan kasi sila at kung minsan ay pinapalo pa. Kaya gano'n na lang pala ang pag-ayaw ng mga bata sa bagong yaya. Sa narinig ni Mildred sa kambal ay naintindihan na niya ang lahat kaya kinausap niyang muli ang mga bata. Huwag kayong mag-alala, mamahalin ko kayo. Kung sino man ang mananakit muli sa inyo, ay ako magtatanggol sa inyo ha. Nakangiti nitong sabi. Ano? Gusto niyo bang maglaro tayong tatlo? Pag-aya niya pa sa mga bata.
Naglaro sila ng tagu-taguan. Labis naman na naging masaya ang kambal. Noon lang kasi nila naranasan na kalaruin sila ng kanilang yaya. Kaya naman simula noon ay naging malapit na ang loob ng mga bata kay Mildred. Nang malaman din ng boss nila ang pagiging malapit ng bata sa kanya, ay labis-labis itong nagpasalamat. Dahil ngayon lang nila nakita ang mga anak nila na naging masaya sa kanilang yaya. Kaya naman naging buo din ang tiwala ng mga ito kay Mildred. Samantala isang araw ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang mga anak. Ma, kailan ka po uwi dito sa Pilipinas? Halos mag 15 years ka na pong hindi nakakauwi sa amin. Miss na miss ka na po namin. Sabi ng kanyang anak na panganay na si Janly. Anak, baka next year ay makakauwi na ako. At okay na naman ang lahat ng gamutan ng tatay, di ba? Sabi nito sa anak. Labis naman na umasa ang mga anak niya sa pag-uwi niya sa susunod na taon. Halos 15 years kasi siyang hindi nakakauwi dahil nagkaroon ng malalang sakit ang kanyang asawa na kanser. Lahat ng perang sinasahod niya ay napunta lamang sa gamutan nito. Kaya wala siyang naipon. Kaya ang ending, tumagal siya ng halos 15 years sa abroad at tiniis ang ilang taong pangungulila sa kanyang mga anak. Isang araw ay kinausap siya ng kanyang mga alaga na si Limuel at Lionel na ngayon ay mga binata na at may mga sarili ng negosyo. Yaya, alam naming matagal mo nang gustong umuwi ng Pilipinas. May sorpresa kami sa iyo. Nakangiting sabi ng kambal sa kanya. Anong sorpresa na naman ang sinasabi ninyo? Kayo talaga ha? Baka na naman pinagtitripan niya ako ha? Natatawang sabi naman ni Mildred. No, Yaya. Hindi ka po namin binibiro. May sorpresa po kami sa iyo. Seryosong sabi pa ng kambal. Maya-maya ay pinasunod siya sa kwarto ng mga binata at pinabukas sa kanya ang isang cabinet na nakasusi. Yaya, ito ang susi. Buksan niyo po ang cabinet. Andyan po ang sorpresa namin para sa iyo. Nakangiti pa ng sabi ng dalawa. Nang mabuksan niya ang cabinet ay laking gulat niya sa kanyang nakita. Kanino to? Bakit ang daming pera dito? Gulat na gulat niyang sabi. Nakita niya kasi ang halos 500,000 na pera na nakalagay sa isang envelope. Para po sa inyo yan, Yaya. Sa tagal na panahon na pag-aalaga niyo po sa amin ng maayos, ay deserve niyo po na matanggap yan. Nakangating sabi pa ng kambal. Halos mapaiyak sa labis na tuwa si Mildred dahil sa perang ibinigay ng mga ito. Ayaw man niyang tanggapin ang pera, ngunit mapilit ang mga bata. Kaya wala siyang nagawa kundi tanggapin na lamang. Yaya, narinig kasi namin na kausap niyo po ang inyong mga anak nung nakaraan na gustong gusto na po kayong pauwiin. Kaya bukas na bukas po, ibibili po namin kayo ng tiket pauwi ng Pilipinas para makauwi man lamang po kayo sa inyong pamilya. Sabi ng dalawa. Kinabukasan ay tinupad nga ng kambal ang pangako nila sa kanilang mahal na yaya. Labis-labis naman ang pasasalamat nito sa kambal dahil sa kabaitang ibinalik nito sa kanya. Kaya naman kinabukasan din ay nagpaalam na siya sa kanyang boss at mga alaga. Paalam po, Yaya. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi niyo ng Pilipinas. Maraming salamat po sa lahat ng sakripisyo at pag-aalaga niyo sa amin. Simula bata po kami. Mahal na mahal ka po namin. Maluwalo ang sabi ng kambal. Kayo din. Mag-iingat din kayo. Mamimiss ko kayo. Basta yung lahat ng pangaral ko sa inyo ha. Palagi niyong tatandaan. Mahal na mahal kayo ni Yaya. Muntikan na maiyak si Mildred sa sinabi nito sa kanyang mga alaga. Samantala sa kabilang banda naman, matapos makaalis ng mansyon ay bumiyahe siya ng halos ilang oras para makauwi sa Pilipinas. Pagkababa niya ng eroplano ay bumungad sa kanya ang napakalaking pagbabago sa paligid. At agad na din siyang tumawag ng taxi
upang magpatid sa kanilang bahay at para sorpresahin din ang kanyang pamilya. Mga ilang sandali lang ang nakalipas ay nakadating na siya sa bahay nila. Sa kanyang pagbaba ay nakita niya ang kanyang asawa na nakaupo sa pasamano ng bahay. Payat ito at halata sa mukha ang pagtanda. Agad niya itong nilapitan at niyakap ng pagkakahigpit. "Mahal, Nathan, sobra-sobra kitang namiss." Umiiyak na sabi nito habang yakap-yakap ng pagkakahigpit ang mahal na asawa. "Mildred, mahal, ikaw nga, andito ka na." Yakap din naman ng lalaki sa asawa at kitang-kita ang pananabik nito sa mata. Maya-maya pa'y may dalawang binata ang lumabas, kasama ang isang dalagita. Natulala si Mildred nang makita ang kanyang mga anak. Ang laki na ng pinagbago ng mga ito. Yung dating patpati ng mga bata nung iniwan niya, ngayon ay malalaki na. Napatakbo naman si Mildred sa mga bata at niyakap ng pagkakahigpit. Ngunit labis siyang nagulat nang umiwas ito sa kanyang pagyakap. "Mga anak, ako to, ang nanay nyo. Hindi nyo ba ako nakikilala?" Wika nito sa mga anak habang nakangiti. "Diyan na muna kayo. Mauna na ako at may lakad pa kami ng mga barkada ko. Kayo na lang muna makipag-usap dyan," sabi ng panganay na anak niya na parang hindi man lamang siya nakita. "Aalis din ako. May pupuntan din akong inuman ng mga barkada ko," sabi naman ng pangalawa niyang anak. "Kuya, wait. Makikisabay na din ako. May lakad din kami ng kaibigan ko," sabi naman ng bunsong anak na babae. Halos bumaha ang luha ni Mildred sa ginawang trato ng kanyang mga anak dahil parang hindi man lamang siya na-miss ng mga ito. "Hayaan mo na muna mga anak mo, Mildred. Masama lang talaga ang mga loob ng mga yan dahil ilang taon ka ba namang nawala. Intindihin mo na lang muna sila," sabi ng kanyang asawa. Wala namang nagawa itong si Mildred kundi intindihin na lang muna ang mga anak. Siguro nga ay masama ang loob ng mga ito dahil ilang taon din siyang hindi nakapiling ng mga ito. Samantala, labis naman na nag-alala si Mildred dahil maggagabi na ay hindi pa din umuuwi ang kanyang mga anak. Ngunit maya-maya ay may kumatok sa kanilang pintuan at nabungara niya ang kanyang dalawang anak na lalaki. "Anong oras na? Gabing-gabi na ah. Bakit ngayon lang kayo nakauwi?" tanong niya sa mga ito. "Wala kang pakialam. Ano bang pakialam mo? Di ba kinalimutan mo na kami? Bakit ka pa umuwi? Dapat doon ka na lang sa ibang bansa. Doon sa mga batang inalagaan mo noon. Sanay na kami na walang magulang dahil nakalimutan na namin na may nanay kami." Labis naman na nadurog ang puso ng ginang sa narinig sa sinabi ng anak. Kaya naman hindi na niya napigilan ng sarili at nagsalita na din siya. "Kung alam niyo lang mga anak, grabe ang sakripisyo na ginawa ko para lang may maipadala sa inyo. Hindi niyo alam kung gaano ako nangungulila sa inyo. Kung nahihirapan kayo, mas nahihirapan ako dahil halos gabi-gabi kayong naaalala ko. Alam niyo naman siguro ang dahilan kung bakit hindi ako nakauwi ng ilang taon, di ba? Dahil nagpagamot ang papa ninyo. Kung uuwi ako, sino na lang ang tutulong sa atin? Di ba wala? Kaya sana naman maintindihan niyo ako. At huwag niyo naman gawin sa akin na para akong isang estatwa dito na hindi niyo man lamang ako pinapansin." Naluluwang sabi na ng ginang. Maya-maya pa'y dumating na ang bunso niyang anak. Halos walang pakialam ito sa nangyayari at tuloy-tuloy lang sa kwarto nito. Samantala mabilis na lumipas ang mga araw, buwan at taon. Nagkaasawa na ang lahat ng kanyang anak. Habang si Mildred naman ay nagkaedad na at hindi na kayang magtrabaho pa. Kaya naman nang maikasal ang mga anak niya at magkaroon ng sari-sariling pamilya, ay iniwan na sila ng kanilang mga anak at nag-focus na mga ito sa kanilang bagong pamilya. Simula noon
ay sila na lang dalawang mag-asawa ang nasa bahay at sobrang hirap na para sa kanila ang makahanap ng makakain sa araw-araw. Naubos na din kasi ang lahat ng kanyang ipon dahil sa pagpapaaral niya sa kanyang mga anak. Mabilis na lumipas pa ang mga taon at sa kasamaang palad ay binawian na ng buhay ang kanyang asawa. Kaya naman ay nag-iisa na lamang siya sa buhay. Ni minsan kasi ay hindi siya mabisita ng kanyang mga anak dahil nasa mga malalayo na itong lugar. At isa pa ay malayo din ang mga loob nito sa kanya dahil sa pangiiwan na ginawa niya noong nag-abroad siya. Halos sunod-sunod na pagsubok ang tumama sa kanya. Isa pa dito ang mawalan siya ng bahay dahil nasira ito ng malakas na bagyo at walang ni isa kahit anong gamit ang natira. Simula noon ay nagpalaboy-laboy na lamang si Aling Mildred. Hindi din niya matawagan ng kanyang mga anak dahil sigurado siya na hindi siya tatanggapin ng mga ito at baka ipagtabuyan pa siya. Nagdasal na lamang si Aling Mildred na sana ay may dumating na biyaya sa kanya at sana ay malampasan niya ang mga pagsubok na pinagdadaanan niya. Ngunit sadyang mabuti ang Panginoon kay Aling Mildred dahil habang nagdadasal siya, biglang may tumigil ng dalawang sasakyan sa tapat niya. Nakita niya doon ang dalawang lalaki na bumaba sa kotse. Pamilyar ito sa kanya. Walang iba, kundi ang kambal na inalagaan niya noon. Nalaman kasi ng mga ito ang kalagayan ni Aling Mildred nang minsang may vlogger na mag-post sa kalagayan ng matanda. Kaya walang pag-aalinlangan na pumunta ng Pilipinas ang kambal para kuwanin ang kanilang yaya Mildred na nag-alaga at nagpalaki sa kanila na parang isang tunay na mga magulang. Dinala nila ang ginang sa ibang bansa at doon itinira. Nagulat naman si Mildred sa naabot na buhay ng dalawang kambal dahil isa na silang makapangyarihang tao sa bansa nila. Si Limuel ay isang kilalang makapangyarihang businessman sa bansa nila, habang si Lionel naman ay hari na ng isang palasyo dahil napangasawa nito ay isang reyna. Simula noon ay sila naman ang nag-alaga sa kanilang yaya Mildred na nag-alaga sa kanila noong bata pa sila. Samantalang ang mga anak naman ni Mildred ay labis-labis na nagulat dahil sa sobrang yaman pala ng mga dating inalagaan ito. Kaya naman ito sila ngayon nagsisisi dahil pinabayaan lamang nila ang kanilang magulang. Masakit man tanggapin na minsan talaga ay may mga anak na kayang tiisin ang mga magulang. Kahit alam naman nila na nahihirapan lang mga ito ay wala pa din silang pakialam. Tanging sarili lamang nila ang iniisip at hindi na naalala ang mga magulang. Sa lahat ng sakripisyo at pagod na ginawa nito para mabuhay lamang sila noon. Kaya ikaw na nakikinig sa kwento na ito, ay mahalin mo ang iyong magulang dahil nag-iisa lang ang magulang natin sa mundo. Ipadama natin sa kanila ang 100% na pagmamahal. Para kung dumating man ang araw na mawala na sila, ay hindi tayo magsisisi. Dahil naibigay natin ang pagmamahal na nararapat para sa isang dakilang ina. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.